Mayong adlaw, probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Mag-uban ang sabkita sa ikapito nga episode sa Nordeco sa Kahanginan Express na Kitab, Taho sa Simana. Alang sa mga nagbagang balita, 2,000 ka mga member consumer owners, mga kawani sa hiniusang panawagan sa hustisya alang sa electric co-op. Panaghiusa batok House Bill 11072 nga gipanguluhan sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives, CONCAPEX. Uban ang National Center of Electric Cooperative Consumers Incorporated, CONENSECO. Ug Nordeco for People's Ownership of Electricity Rights, CONENPower. Uban usab ang mga organisasyon gikan sa nagkalain-laing sektor sa katilingban. Gikan sa report sa Brigada News, Dagitab Silaab. Piso sa tao! Gawing negosyo! Mao kanang singgit gikan sa mga nagkadayang progresibong grupo, mga taong simbahan, mga miyembro o supporters sa Northern Davao Electric Cooperative o NECO, sa Rizal Street, Tagum City, atol silang pahigayong NECO Peace Rally, tumong sa usong grupo ang pagbatok sa Senate Bill 2888. House Bill 11072 nga nagtinguha sa pagpalapad sa franchise area sa Davao Light and Power Company sa mga probinsya sa Davao del Norte, Davao de Oro. Epekto ni ang galing take-over ang Davao Light. Usan ini ang atong mga trabante. Kaya sila madismak ang ilang panginabuyan, kaya sila nagsalig o panginabuyan sa Nordeco. Ikadua, kanang atong mga kaigsunan nga naakaroon diri dapit sa mga kabukiran o mga hilit. Naturalmente nga mabati nila ang kalisod tungod kay dili man na gyud maabot ngadto sa taga Davao Light tungod kay dili man sila makaginansya. Kay nasayod ta ang Davao Light pag dili sila makaginansya niya ng lugar, dili gina nila pasukan. Kay kanalang Davao City pila na kadekada pero hangtod karon wala pa na malukop o kuryente. Gihulagway usab sa mga nagprotesta, isip usa ka hulga sa kooperatiba ang maong mga balaod nun. Ako na maato namang yung natanaw nga ang serbisyo good sa Davao Light kinanglan gyud og profit-oriented company ni siya. Di ni sila muadto sa hilit nga mga lugar kung dili sila modako ginansya. Dinhe sa Nordeco mga kaigsonan, natay gitawag og sitio electrification program. Bisan pag 5, 10 or pila lang ka balay anang sityoha at doon yun na aron pasugaan. Bisan pag milyones ang gastuhon niya na tungod kay doon na tay alalay subsidy sa gobyerno. Doon ay gobyerno mo tabang sa co-op. Nakita na mo, labi na ang pipila na ko nga mga kauban sa mga pastor sa UCCP na kinahanglang mo barog ang simbahan niini. Tungod kay isa nga apektado ang mga taong simbahan kung mahimo o kung madayon ang pagsulod sa DLPC. Dako nga epekto kini tungod kay ang komunidad kabahin man dirang iglesia. Usa kinahanglan nga mubabag yun ang taong simbahan ani ug mubarog sa tinuod nga naghatag og serbisyo hilabi na sa paghatag sa kanila sa elektrisidad. Ang House Bill 11072 gimugna tungod sa mga nagkadayang mulo sa katawhan nga karon aprobado na sa House of Representatives. Ug ning nakalabayng Pebrero 3 ning tuiga lamang, aprobado na usab sa Senado. Sa higayon nga mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos, makasulod na ang DLPC ug lakip sila maserbisyuhan ang Tagum City, Island Garden City of Samal, Asuncion, San Isidro, Kapalong, New Corelia ug Talaingod sa Davao del Norte, samtang sa Davao de Oro maserbisyuhan usab ang tanang munisipyo. Panawagan karon sa mga supporters sa Nordeco ngadto kang Presidente Marcos. Ang among panawagan sa atong mahal na Presidente Bongbong Marcos Jr. nga unta iyang nantawon ang kahimtang sa katawhan. Iyang paminawon ang duso sa katawhan. Tungod kay kining katawhan nga nagsinggit iya kining responsibilidad nga iyang atubangon ang mga problema sa katawhan. Mao na nga ang hangyo namo kang President Marcos nga unta iya kining ibito sama katong pagbito nga gipasa nga House Bill ni Congressman Pantaleon Alvarez nga iya kining ibito kining duha ka House Bill nga gipasa karon dinha sa Senado o sa Congress. Ayha natapos ang ilang gihimong programa, gipahigayon usab ang pagbato ug mga kamatis sa hulagway sa maong mga kadagkuan sa Aboitiz Power. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alia, Brigada News.
Ang pasiunang mensahe alang sa panagiusa o panawagan sa hostisya alang sa elektriko gipaambit sa Coalition Against Privatization of Electric Cooperatives o CAPEX. Pinaagi ni Reverend Angelico F. Cofreros, ang chairperson sa CAPEX. Atong lantawon o paminawon, dagitab silaab. Ang adlaw kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa atong panagiusa. Aron barugan ang katarong o gustisya. Ang rasyonali sa atong panagtigom o panagiusa ng ating pamalaan sa ating bansa noong 1971 sa pamamagitan ng Republic Act number 6038 o ang National Electrification Act. Sa kalaunan, naamindahan ito sa pamamagitan ng Presidential Decree number 269 o ang National Electrification Administration Decree noong 1973. Ito ay naglalayon ng pagbabago sa politikal, ekonomiya at pangkalahatang kasanayan ng mga mamayan sa ating lipunan. Sa probensya ng Davao del Norte at Davao de Oro, ang programang elektrifikasyon sa kanayunan ay formal na naiorganisa ng Northern Davao Electric Cooperative Incorporated or Nordeco noong 1971. At patuloy na tinatawid ang kagalingan Alang sa katilingbanong kaayuhan o kalambuan, ang simbahan kanunay manguna sa pagpadayag o baruganan alang sa kalambuan sa bagang ihap sa katawhan. Sa kampanya kontra privatisasyon, dayag ang pagsalmot sa relihiyosong sektor duyog sa ubang sektor nga adunay susamang panglantaw o prinsipyo. Atong paminawon ang madasigong mensahe ni Reverend Father Rex Barte. Dagitab silaab. Ang tingog nato pamation o dili tanan nga akong tingog pamation. So kaditanan basta importante nga kita nanikamot kayod sa pagtabang labi na sa Nordico. Pero ako ipadayon kinitanan gihapon diha sa pagpakabana dili sa kanang masinok-anon nga pamaagi kun dili sa minampuon gihapon nga pamaagi. So ang ato ng karon nga mao ang atong dugang paghangyo sa atong mahal nga Pangulo Presidente Marcos nga unta kung ang iyang gibito kaniadto iya na po gihapon gimuon karon nga diin respetuan na lang kung mahimo tiwason na kini nga franchise hangtod nga mahuman ang Nordico. Una pusulod ang lain nga company aron sa sila makaservisyo sa katawhan. So kanta may napuon padayon sa pag-ampo kaunta pamation kita sa pamahal ka Presidente. Kanyong tanan, padayon kita sa pagpanikamot, mabuhi nga naminawon, malipay tayo isip mga Pilipino. Sa hulga sa privatisasyon, target ang Nordeco pabor sa Davao Light. Natukod ang N-Power o hugpong sa mga konsumante gikan sa nagkalain-laing sektor sa katilingban. Kauban nato sila sa kampanya aron ipalanog ang atong hiniusang baruganan sa pagdepensa sa katungod sa mga membro konsumante tagiya. Paminawon nato si Ray Baligwat, spokesperson sa sektor sa transportasyon. Dagitab silaab. Aninduta tanawon ba sa daghan kayong mabinaw o butambong sa atong rally karon tungod kay kini. Kining adlaw usa ka dakong importante kanatong tanan.
Kami sa Empower, hugot nga mubarog o mubabag nagipasa sa atong mga congressman o sa atong mga senado. Mga kaigsunan, akong itimbaya kaninyo ang usa ka mainitong pagbati kaninyong tanan o usa ka mapulang adlaw kanatong tanan. Tungod karong adlaw, atong isinggit, atong ipalanog sa tibok syudad sa Tagum o sa duha ka probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Mga kaigsunan, sakit kay pamlandungon nga ang atong mga lideres ning pabor hinoon ngadto sa mga dagkong kapitalista sama sa Davao Light. Pawalay puangol kining Davao Light sa unang panahon kaning kasikbit nato sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Sila ang nag-operate. Pero sa diyang wala sila kagidansya, ilang gibiyaan ning take over ang Nordeco. Mo nga kita, dili na ta paliglapan nila. Atong babagan o suportaran ang tingog sa katawhan. Kay kanang atong mga lideres, ato kanang gipili, aron mo serbisyo, mo protekta o mualagad sa katawhan. Apan unsay gibuhat sa atong mga senador, sa atong mga congressman, dito ni pabor sa mga dagkong kapitalista sama sa Davao Light. Wala na sila igugba nga to sa katawan nga maoy butang din na sa ilang sa Kongreso ug sa Senado. Maoy nagboto panahon sa eleksyon. Mao kita dili kita musugot. Padayon o padayon kita nga makigbisog. Atong batukan kining mga House Bill nga gipasa sa atong mga congressman o sa atong mga senador. Tungod kay dili kini makatabang o makaayo ngadto sa atong mga kaigsunan diri sa duha ka probinsya. Napay lang gingon nga kung mag-Davao Light barato, naasa mo mangita nga mga private nga mga company, private nga barato. Ang atong hospital nga private, mahal. Ang atong universidad, mahal. Kung ang atong Nordeco, ma-privatize kini o mailog sa Davao Light, mo barato ka kini, dili, ini mo barato. Tungod kay musaka o musaka kay sila na ang mag-vote nini. Wala na'y katawan pa ang mureklamo nini. Mao nang dili ta musugot nga ma-privatize ang atong Nordeco. Kay makaluluoy ang atong mga kaigsunan nga mga trabahante nga naadin na nang inabuhi. Mao nga kami sa sektor sa transportasyon dinhi sa Davao del Norte, hugot ang among pagbabag. O amo kining ipaabot, ato kining ipaabot, ngadto sa atong pinalanggang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga unta, ibito kining mga House Bill nga maoy magkalulong o magkadaot sa katawan dinhi sa duha ka probinsya sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Musuguta nga atong ihatag yan ang mga kapitalista ang ilang panglantaw, maganegosyo, magaginansya, samantala ang Nordeco, serbisyo ang gilantaw sa Nordeco. Kung mahitabo nga ma-privatize ang atong Nordeco, kanang atong mga kaigsunan nga naa sa hilit ganapit o sa mga kabukiran, dili na sila makatagamtam o sugang dakitabnon tungod dili na sila muadto ang Davao Light kung dili sila makaginansya. Kaya ang gilantaw o tinguha sa Davao Light, makaginansya, dili serbisyo. Unya diata nyon mo pabor, niyanang mga dagkong kapitalista nga ang ilang tumong makaginansya, negosyo ang panglantaw, pero ang Nordeco, serbisyo kinasing-kasing. Mao na nga kami sa Empower. Walay kahadlok nga mubarog.
walay kahadlok nga musulti sa tinuod kay kining among gisulti karon tinuod kini alang sa katawhang kabus. Hapit na po ang eleksyon. Mudool na po sila nato. Mao na kita ang maghukom. Kitang katawa na maghukom nga kanang nag-approve diyan ang maong mga House Bill sa Kongreso o sa Senado. Kita na ang maghukom karong umaabot na eleksyon. Mao na mga kaigsunan, sakit nga palandungon kining maong atong kahimtang karon. Apan wala kita mawadi paglaom. Ato kining ipabot, isinggit o ipalanog ngadto sa Malacañang nga mabati sa atong mahal na presidente nga ibito kini nga mga House Bill. Kay dili kini makaturunganon alang sa katawang kabos sama nato tungod kay ang atong mga yanong katawan nga nasa kabukiran, dili na in town sila makatagamtam og sugang dagitabnon. Musugot ta sila nga, musugot ta nga sila ang managiya dinhi. Musugot pa ta niini, mga kaisunan. Atong babagan, protektahan nato o babagan ang Davao Light nga mutik over sa Ang sektor sa kababayinan o sa kalanog nga tingog sa kadilingban nga kanunay nagapadayag sa baruganan sa hisbutang, katungod o kalambuan sa katawhan. Sa serbisyong elektrisidad dalit sa Nordeco nga adunay hulga sa privatisasyon. Atong paminawon ang barug sa kababayinan pinaagi ni Miss Lorlyn Hiso Estrada. Dagitab sila ab. Tubag. Usban ako, hustisya sa Nordeco. Karon na. Maglibog patabisan sa pag-agit dili ta organized. So careful gyud ta ana kay manifestation na kung unsa ka organized ta batok sa privatisasyon. Una, ako ang taas nga pagsaludo. Una sa mga nibarog batok sa privatisasyon, ang tanan nga naakaron dinhi ang nagkalain-lain nga mga electric cooperatives, ang mga taong simbahan nga naakaron dinhi. Proud kay ko sa amo ang mga pastor sa UCCP. Unya sa mga stakeholders usab na dinhi ang LGU Tagum nga naghatag sa atong higayon, of course sa ato ang mga progresibo nga mga artist, sa mga empleyado o sa mga MCO sa atong tanan, maayong buntag. Ha. Wala jud ko nag-expect nga makahatag og mensahe karon. I was asked nga mohatag og mensahe. Of course, wa gyud pug ko gihuna-huna nako pero wala ko magbalibad. Tungod ang pagbalibad, mura bag ka nang nag-contribute ta sa effort sa Davao Light nga i-grab no kanang mo take over sa Daneco. Mo nang I prayed and God gave me this discernment to speak before you. Pero I am speaking in behalf sa kababayinan ug sa mga inahan because 'di ba ingon sila symbolically ang ina ang ilaw ng tahanan. So ako ang gihuna-huna ba nga dili unta mahimong literal ang pagkailaw ng tahanan sa usa ka inahan. Nga unta nga nung nahimo siyang ilaw ng tahanan because it is a responsibility of a mother nga hatagan og kahayag ang pagiya sa iyang pamilya nga dili siya mahisaag. Same thing, nga dapat ang usa ka babayi, ang usa ka inahan, dili lang mudanag ang iyahang kahayag sulod sa panimalay. Of course, atong ipatagos diha sa katilingban, sa katawhan nga nang inahanglan, og sakto nga panghuna-huna, og unsaon pag-discern, og unsa ang mahimong sakto og makatarunganan nga desisyon sa mga katilingbanon nga isyu nga nagatumaw sa atong katilingban. Because anything that we stand for, anything nga ato ang desisyon, there is always a consequence. Tama? Kung tanawon nato sa social media karon, pag mo brown out kay Nordeco, hala nagbaha na dinha ang mga yaw-yaw. Why ayo gining Nordeco? Mahal ra ba kay maningil? Mamutol dayon, way klarong serbisyo, di ba? Makita gid nato na, tama ba? Because that is an indication nga wala sakto mitagos ang atong mensahe o kampanya diha sa atong mga MCOs. Nganong wala nakasabot ang MCO og privatisasyon? Nganong wala makasabot ang MCO nga naay mga programa nga kanang gitawag ninyo unsa gani na? Kanang dili ang Nordeco ang magbuot nganong nay power interruption?
dili masabtan, they are particular on pag nag-brown out, kay naguba, wala nila nasabtan, nganong na mga power nga interruptions. So basin din ha nga bahin, doon na tayo pagkulang sa pag-campaign. No? Mauna nga, kining pagpadanag nato sa ato ang kahayag diha sa katilingban because dapat mo bati gyud ta og responsibilidad. Ang ato ang pagsuporta batok sa pagprivatisa sa electric cooperatives is indirectly ensuring the well-being of a future generation. Ako sa taas nga panahon nahimo kong breadwinner. Taas pod nga katuigan nga nahimo kong solo parent. There are so many sleepless nights. Unsaon paglahutay sa adlaw-adlaw. Sa mahal nga palaliton, balayron nun sa eskwelahan, ug mga balayron nun. Like power bills, tubig. So I'm sure daghan man nakarelate diri nga mga mama. Kay nagatuok ko, ang mga naa dinhi karon na nambong, dili gyud ni mga oligarkiya. Tama? We belong to average class. Kung naaman siguro above average, but I'm sure gibati gihapon na. So doon ako kasinatian na yung anak. Kanang mga uncertainties, unsaon nato pagbuhi sa itong mga anak, unsaon paglahutay sa kinabuhi, di ba? Kung masipyat ta sa itong mga desisyon, posible nga ang hilak nato karon mga inahan, hilakon paghihapon na sa itong mga anak ug hangtod sa itong mga apo. So we have the responsibility to discern everything ug i-ensure gid nato ang kasiguruhan sa atong sumusunod nga henerasyon. Privatization of electric cooperative, usa kini kadagway sa kairesponsable sa atong gobyerno. Tungod, basically, it is the government who will ensure the safety o kasiguruhan sa panginabuhi sa katauhan. Pero ang pagsaprabitasan nila, mahospital man, eskwelahan man, daghan nag-private nga hangtod ang electric cooperative, pati ang tubig, doon ay mga privatization. Timailhan nga ang gobyerno, dili na gusto nga maglabad ang ulo sa iyang responsibilidad ug iyang ibaligya dito sa private sectors. Ug speaking of private sectors, kahibalo gito tanan that they are not after to service. What they care about for is profit. Profit gid na. Di man sila gobyerno. Di ba? So kung dili gid na sila mo ginansya, di gid na sila mo hatag og serbisyo. Lately nakita nato sa Facebook account nga ang Davao Light naghimo sila SEP program sa somewhere in Paquibato. Nakita nato to, 'di ba? I think kanang a move is gina-counter na nila sa effort ng mga electric cooperatives. 'Di ba? Kay mao man atong leverage against sa ilaha. Ang ato ang mga unsa to? Sitio electrification program, which is tinuod man gyud nga wala gyud na gihimo ng Davao Light. Kay they're not gaining from it. And kinsa man ang naghimo ni Ana, si Nordeco. So mao na ang nahimong leverage ng Nordeco. So what they did, naghimo pod sila og SEP. Ilan ang gipost lately lang, nakita nato na sa Paquibato, 'di ba? So challenge sa tanang kababayenan, challenge sa tanang mga inahan nga mobarog gyud ta batok sa privatisasyon. Tungod aning privatization policy o the regulations, ultihan ta mo, once ang isa ka company, ka entity mahimong private, it is deregulated. But pasabot, the government has no control. The government cannot regulate. Huna-hunaon dyan na, maugi na ipanulti na to sa tumasilingan. Dili na ko mag-campaign sa inyo ha, because the basis of unity, nga nung nata diri, is anti-privatization. So ayaw ninyo usiki ang panahon to campaign. Ingnon gyud nato sila kahibaw ba mo, nga kung mag-Davao Light na ta, dili na makaregulate ang government. Wala naman po the choice ang konsumante. Diha na sa Davao Light. Now karon kung si Davao Light, mupatuyang siya sa pagpataas sa iyahang singil, asa pa man, unsa pa man ang buhaton, musinggit-singgit na pagtag, scrap the regulation law. Ana na punta. Ato na pong ipa-deregulate para na-control ang government. Ano man nahimuon pa nato? Karon na. Karon na dapat. Batukan gyud ang privatisasyon. Kay pagpakasayon na sa gobyerno, ibaligya niya yung responsibilidad sa private sectors. So, isip babae, isip inahan, it is our responsibility nga sugaan gid nato aron dili masipyat ang dalan nga subayon sa matag katawhan sa desisyon nga iyang pagabuhaton. Ilabi na kita mga mama, dili man gid tanan adunahan, if we cannot have this property nga pa-inherit sa ato ang mga anak, at least we can leave a legacy of service,
consciousness and the legacy to stand. Usa sa mga stakeholders nga way paglubad ang baruganan aron idepensa ang kampanya batok pribatisasyon sa Nordeco ug mga electric cooperatives mao ang Enseco. Paminawta ang hiniusang mensahe niini pinaagi ni Armando T. Danduan, ang Enseco Municipal Chairperson sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte. Dagitaw sila ab. Sa Tagum, Mayor Tioy, Mayor, may buntag kayo mo ba sa ibang council? Kanatong tanan na karon dire na limbasog na kigbisog sa pagkontra sa House Bill 11072 o kining gitawag ato Senate Bill nga 2888. Kanatong tanan karon dire uban sa atong staff sa Nordico, mayong buntag kanatong tanan. Natakaroon din aron sa pagbatok sa mga House Bill o sa Senate Bill nagipasaka ngadto sa atong presidente. Karon buntaga, hangyo nato ang atong mahal nga presidente. Kung naminaw man siya karon, nagtan-aw siya nata karon, hangyo nit siya atong hangyon ang iyang kasing-kasing ngonta magmahumo kini alang sa katawhan nga nangandoy sa serbisyo sa Nordico. Mga isona ko ni Kristo karon na ining buntaga, hangyo na to ang presidente. Manawagan ta karon. Pinagi di kaninyo ako manawagan sa atong mahal nga pangulo sa atong nasod. Halando na mo nga Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami naghangyo kanimo, ngayaw at guba ang proyekto sa mga nga mo ang CDE, nga may pasilungan karon sa kooperatiba sa Nordico. Ato ini pasibaw, hangyo atong kagulingon, nga mag-amta, kawala imposible, sa Ginoo kung kita matidunanon lang sa pag-ampo. Ang tagya sa itong kinabuhi mo man ang Ginoo, posible sa itong pag-ampo, hikapon ang kasing-kasing sa itong mahal nga presidente. Nga iibito ang ipasaka sa Kongreso o sa wala imposible na to. Basta kasing-kasing na to pag-ampo ni ini. Kasi ito atubangan, dili makikatubag ninyo. Putood alang sa atong ipangandoy nga serbisyo sa Nordico, nikikatubang ko nyo karong kabuntagon. Naghangyo lang ko sa matao sa kaninyo, dili sa atong presidente, nga unta, mag-ampo ta, nga ibito unta niya, kining maong duso sa Senado o sa Kongreso. Wala imposible sa Ginoo kung kasing-kasing lang mag-ampo nini. Manang kamuta sa atong kagalingon, dili lang kay sa ato alang kagalingon nga mag-ampo ta kakita makabenepisyo, kundi ang mga kaubanan nato nga malumad sa bukid. Nga giabot na sa Nordico sa ilang serbisyo. Kung nakasama sa Talaingod, kung makabantay mo, gikan sa Santo Niño, paingon sa Bukidnon. Gamay na lang masumpay para lang sa mga lumad na kinahanglan sa digitab noon nga kahayag. Gihatag na sa serbisyo sa Nordico. Karon kung matong totalon, kung madabolite na makaabot ka dito, ang ilhaman negosyo, ang Nordico serbisyo. Dili gina makaabot dito. Pila ka kilometro na, gikan sa barangay Santo Niño. Nikabat na karot sa mga 40 kilometros. Gisubay na sa kurente, sa gitawag kaning puste sa Nordico. Kana ang dako nga, serbisyo yun, kung dili kay negosyo. Kung sa'yo makuhang ganansya, kung imong tanawon. Pero ang Nordico, kung sa may Nordico, serbisyo,
tuan na sa mga hilit nga dapit nakatilaw na ato makaigsunan sa suga nga nagitab nun. Dining kabuntagon karon mohangyo ko ninyo kitang tanan atong hangyo ato presidente nga unta ibito niya kininduso sa Senado o sa Kongreso. Muna atong iyang po sa Ginoo nunta lamdagan ang iyang huna-huna o kasing-kasing karon umaabot nga mga adlaw dito sa iyang opisina. Mga gusto ko question ako tason, inon ako, balik ko na ko pag-ingon, mag-ampo taalang sa papadayonon nga serbisyo sa Lodico din sa Davao del Norte o sa Davao de Oro. Inana lang og may buntag. Nagkahius ang mga empleyado sa Baruganan batok privatisasyon o takeover sa Nordeco pabor sa Davao Light and Power Company. Sobra 800 ka mga empleyado sa Nordeco ang mawadan og trabaho sa panahon nga magmalampuson gayud kining laraw sa Davao Light nga sakupo ng mga lugar nga kasamtangang ginaserbisyohan sa Nordeco. Lantawon taog paminawon ang Baruganan sa United Eneco Employees and Workers Association. Dagitab sila ab. Ay mariing tinututulan ang pag-aproba sa House Bill 11072. Sakaling masakop ng Davao Light and Power Company ang franchise ng Nordeco, ay magdudulot ito ng malaking epekto. Una, mawawalan kami ng trabaho. Na ikabubuhay ng aming pamilya na umaasa sa electric cooperative. Dahil sa Nordeco, lahat ng aming pangangailangan ay aming nagbibili, pagkain, pag-aaral ng aming mga anak, at iba pa. Hindi lamang na mawawalan kami ng kabuhayan, kundi pati ang magandang kinabukasan kasama ng aming pamilya at mahal sa buhay kung maipasa ang House Bill 11072. Walang kasiguraduhan na kaming lahat ay kukunin ng DLPC at makapagtrabaho sa kanilang kumpanya. Aming napag-alaman na higit kalahati ng kanilang manggagawa ay hindi direktang empleyado ng DLPC, kundi outsourced agency. Ang aming pagtutol ay nagbibigay respeto at karangalan ng mga empleyadong nauna sa amin at buong pusong tapang nilang inialay ang kanilang mga buhay para maprotektahan ang ating electric cooperative at mabigyan ng ilaw ang mga malalayong lugar. Mula sa pagbuo ng Rural Electrification Program sa panahon ng ama ng ating mahal na Pangulo, ang dating Presidente Ferdinand Marcos Sr., ang tanging mga electric cooperative lamang ang kasangga ng ating pamahalaan para mapailawan ang mga kanayunan at kabukiran na walang kita. Kami ay nakikiisa sa mga kapwa Davaoenyo na nasa malayong lugar na hindi pa napapailawan dahil kung maipasa ang House Bill 11072, maging imposible at malayo pa itong mapailawan dahil hindi kikita ang DLPC sa mga malayong lugar. Ang laman ng naturang House Bill 1172 ay may katulad na House Bill ay katulad sa House Bill 10554 na nabito na ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa maraming kadahilanan noong July 27, 2022. Kami sa Yudewa ay lubos na nanawagan na ganap na ibasura ang House Bill 1172. Ang tibuok puwersa sa malampusong Peace Rally hiniusang nagpadayag sa pagkondena sa pag-aproba sa House Bill No. 11072 o Senate Bill No. 2888.
Pinaagi sa paglabay og kamatis padulong didto sa tarpaulin nga adunay mga hulagway sa pamilyang Aboitiz nga maoy nagadumina og gusto magpabiling gamhanan sa serbisyong elektrisidad. Sa simana atong masaksihan matag Martes alas 2 sa hapon pinaagi sa DXTN ug NDEC channel. Kini si Mayor Rose Vergales ang inyong higala sa kahanginan nga mag-ingon. Yes to Nordeco!
naman. Pagkarya pa Lord. Ako, hapit na po talaga kontiin. Ano naman? Taka ang sugar ko na ito eh. Ay gani, ano po kaya? Hapit ko na po ito. Pilitin. Takot na kasa, takot na kasa. Takot. Talangan. Direct. Oh, may light nga. May kuwan. Ay, kasinan, ganang mura. Mukhang mura. Alam mo siya? Kalinga ng Nordeco. Gikan sa kasing-kasing ni Nordeco ngadto sa matag panimalay sa probinsya sa Davao del Norte o Davao de Oro. Ang among serbisyong kinasing-kasing mao ang mga mosunod: Oplan Dagitab, Connect Dagitab, Unlad Kapasidad, Gabay Kababayinan, Nordikasyon, Kaabag sa Kalambuan, Tunol Hinabang, Kalambuan ug Kinaiyakan. Kung paglamat na po, kakalingan na Nordico. Basta Nordeco, i-heart mo na yan! Nordeco Upland Digitab Program. Ako si Roselta Villa Parte, Corp Chairman sa Corp 3, usaw sa beneficiary sa programa sa Nordeco nga Upland Digitab. Nagpasalamat kay Migdako kay sa kadugay sa panahon karong pagid mi nakaabil aning programa ha. Ug tungod usab sa paningkamot sa Nordico, misiga na gyud mi. Ug dagko kay migpasalamat sa maong mga programa. I am proud Nordico MCO. Ang Upland Digitab usa ka programa ilalom sa kalinga ng Nordeco nga gipakuskan sa atong electric cooperative aron daghan ang makatagamtam sa programang elektripikasyon. Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration alang sa total nga elektripikasyon sa tuig 2028. Tumong sa maong programa ang pagtabang sa mga panimalay o kwalipikadong benepisyaryo aron makaangkon og kaugalingong electric service connection. Gipasayon ang pagpasuga sa ubos lamang nga kantidad. Sa 5,193 pesos and 50 cents, adunay house wiring, labor costs, ug Nordeco fees. Nordeco Upland Digitab Program. Nordeco Connect Digitab Program. Ako si Jessica Anbarza, taga-Proclusive Gabi, Pagitala Davao de Oro. Isa ako sa beneficiaryo sa Connect Digitab na gihatag sa Nordeco. Nagpasalamat ko kanila kay kami nakaangkon ang programa. O karon dili na nit ang among panimalay. Daghang salamat. I am proud Nordeco MCO.
Kini nga programa subay sa mandato sa National Electrification Administration (NEA) alang sa Total Electrification Program sa tuig 2028. Tumong niini ang pagtabang sa mga panimalahi nga adunay mga flying connection o routing aron mahimong legal ang ilang pagkamiyembro konsumante tag-iya sa Nordeco. Libre ang 30 ka metros nga drop wire meter base o kilowatt-hour meter. Discounted connection fees nga 543 pesos and 50 cents gikan sa 1,093 pesos and 50 cents. Nakig-alayon usab ang Nordeco sa mga accredited electricians niini aron makunhuran ang labor cost sa pag-instalar og house wiring. Nordeco Connect the Kitab Program. Maayong buntag sa tanan, ako si Laura Bell Pandamon, kasamtangan nga nagtrabaho sa LLPM Foods, Rizal, Christ Taking sa Tagum. Sa wala pa nakatilaw sa Putumaya, anhim mo din sa LPM. Daghan salamat. Maayong adlaw sa tanan, ako de si Sally, tagiya sa Salis Special Photo Binagol nga makita diri sa Apukon, Bermudis, for Rotunda, First Oriental nga straight. Then napod mi tindahan diri sa makita sa kilid sa E-Park. Sa gusto mo kontak sa amoa, sa gusto mo tilaw, nami FB page Salis Special Photo Binagol na makita dito ang among mga contact number. Sawa pa ka tilaw na mo. Daghang salamat. Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop o Dumoy Agua Blue Water Refilling Station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop na ako may branch sa terminal, public market o sa Arabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver, na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Mike Tequiado diri sa Bigo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Kinsa tong gusto magpa-gupit, magpamasahe, magpa-limpyo og dunggan, anhi lang mo diri sa Bigo Barbershop, Quezon Street, Tagum City. Daghang salamat. Ako si Mabel Hulapong, nag-manage sa Dang Laundry Shop
o Dumoy Agua Blue water refilling station diri sa poblasyon na Bunturan. Kung sa tanan na gusto mo avail sa among services sa laundry shop na kami branch sa terminal, public market o sa Arabejo Street, poblasyon na Bunturan. Sa gusto magpa-deliver na pwede kami makontak sa 0970-899-0089. Daghang salamat. Sa pagbigay ng serbisyo, kapatagan, karagatan, kabundukan man, lalakbayin na walang pag-alinlangan, upang bawat tahanan ay mailawan lang. Ako ang iyong kapatid, kapuso, kapamilya, kaagapay sa pag-unlad at ginawa. Ako si Kuya Nurse, puso ng Nordeco, hilagang Davao ang bayan. Sabay, sa pagsulong, hawak kamay sa pag-ahon. Kuya Nurse, I need you. Kuya Nurse, I need you. Isigaw lang at darating ako. Kuya Nurse ng bayan, Kuya Nurse ng bayan, Kuya Nurse ng babayan. Kuya Nerds ng bayan, Kuya Nerds ng bayan. Yeah, that's right. La kani Kuya Nerd, ang walay pagtuha-tuha, halat sa katawan, serbisyong kinasing-kasing. Padayon Nordeco, tuyok kita sa pag-ampo. Padayon